Welcome back sa ating channel. So for today's video, pag-usapan natin ang isang pangyayari sa kung saan ang isang vlogger na mayroong 6 na milyon na followers or halos 6 na milyon na followers ay pinagbibintangan na ninakaw niya raw ang cellphone ng kapwa niya pasahero sa isang bus habang nakataksi papunta sa eroplano na kanilang sasakyan pa Cebu. Okay, so brief lang na pangyayari. Ang nangyari kasi is yung kapwa niya pasahero nawawala daw yung kanyang cellphone. Pagkatapos, nung pinaring, nag-ring, nandun na sa loob ng bag ng isang vlogger. So, yan ang complaint or claim ng nawawalan ng cellphone. Na nawawala daw yung cellphone niya, pagkatapos nung hinanap, nung pinaring, nandun na sa loob ng bag ng vlogger. So, kinuha daw nila ito doon sa bag ng vlogger na hindi nagpapaalam doon sa bag ng vlogger. So, kinuha nila doon sa loob without informing or na hindi kino-confirm na, ma'am, ninakaw mo ba to? Basta sinabi lang, ma'am, may nakuha kami cellphone, nandun sa bag mo, ninakaw mo ang cellphone. So, hindi natin alam kung ano nga ba ang nangyari. So, sa video na ito, pag-usapan natin or kapulutan natin ang aral bilang isang CCTV operator sa kung ano yung mga tama or dapat mong gawin sa mga senaryo na ito. Okay. So, tinuulit ko, ikaw bilang isang CCTV operator, hindi ikaw ang dapat na magsasabi na sa kung paano, sino ang suspect, sino ang tama, sino ang mali. Hayaan mo na yung dokumento ang magsabi. So, kaya nga, ang sinasabi ko doon sa ibang mga videos ko regarding sa CCTV, ang sinasabi ko, dapat mayroong magsasubmit ng written na statement, both si complainant, kung makukuha mo si suspect, maganda rin na mag-submit siya ng kanyang statement sa kung paano ang mga pangyayari doon sa insidente na yon. Okay, so ano nga ba ang gagawin mo ikaw bilang isang CCTV operator kapag may mga ganitong pangyayari? So una, di ba, pumunta sa'yo, nagko-complain na may ganyang pangyayari, ilag mo sa logbook sino yung mga pangalan nila, saan nangyari, anong nangyari, ano yung nawawala, kung may nawawala. Kaya nga sinasabi ko din doon sa ibang vlog ko, mahalaga na malaman mo, hindi lang hanggang doon sa CCTV, gumamit ng alamin yung mga kahit sabihin na body parts ng sasakyan kasi may mga pangyayari na yung mga ipapareview is sabihin na nagasgas yung sasakyan o saan banda ng sasakyan. So, ayan, mahaba-habang usapin pa yan pero magandang malaman nyo rin yan. Alam ko nangyayari yan sa inyo na sa mga kapwa ko, CCTV operators, na mayroong mga claim na ang hirap hanapin. Nawala yung emblem. O, saan yung emblem? Ano yung emblem? So, hindi mo alam kung ano yon. Kaya mahalaga na may idea ka sa ganyan. So, balik tayo doon. Ilag mo or isulat mo sa logbook mo ano yung pangyayari, saan nangyari, anong oras, sino ang mga person involved. Okay. Tapos, pangalawa, hingian mo ng statement ang bawat isa. So, since ang hingian mo ng statement, written statement. Ang sinasabi kasi nito nung complainant is, nawala daw yung cellphone niya pagkatapos kinuha doon sa bag ng vlogger ay na pinaring tapos nandun sa loob ng bag ng vlogger tapos kinuha nila nang hindi nagpapaalam doon sa vlogger. Basta kunin mo kung ano yung statement or pagawin mo sila ng statement parehas sa kung paano nangyari. Paano nangyari simula sa pagkawala ng cellphone, saan mo ba nilagay. Kuhaan mo sila ng statement kasi maaaring yung statement nila na yan, doon mo maaaring makita kung sino yung nagsasabi ng totoo. Pero still, kahit ma-detect mo na sa kung sino yung nagsasabi ng totoo sa kanila, hindi pa rin ikaw ang dapat na magsabi sa kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Hayaan mo na yung file, yung CCTV video ang magsabi or yung investigador kung sakaling may kailangan ng imbestigahan na mas malalim. Okay, so yun ang pangalawa. Kuhaan mo sila parehas ng written statement. Tapos pangatlo, sa ganito kasi, yung mga pa-review ng CCTV, dapat mayroong CCTV request. So ano ba yung CCTV request? Paano ba gagawin yun? So ito si complainant. So sadly, dito sa video ito, ipapapanood ko yung video na yon. So sana hindi ako anuhan ng copyright ng may-ari. Ang pangyayari kasi na to is yung complainant or yung nawawalan ng cellphone, parang less interested sa pagkuha ng file. Mahirap daw kasi kumuha ng CCTV file. Maraming request, matagal. So, totoo naman yan, lalo sa ganyang company. So, idinadaan pa nila sa kanilang mga abogado yan or ano. So, totoo naman yan, pero mapapaisip ka. So, sa ganito,
kukuha sila ng ano, kailangan mayroon silang approve dun sa kanilang CCTV request. So, hingi sila ng CCTV request, tapos a-approvean sa kung sino man yung mag-approve. So, kahit sabihin na matagal yan, so kinakailangan lumabas yung katotohanan sa kung paano nangyari yung insidente na yan. May katotohanan nga ba na ninakaw yung cellphone? Pero ikaw, mayroon kang 6 million na followers, magnanakaw ka ng cellphone, kaya mong bumili. So, ano pa ba? So, ayan na nga, kung nabigay na yung request, na-approve na yung request, pwede mo na yan simulan i-review. I-review mo na yung pangyayari. Ang purpose ng pag-review is, syempre, para makuha mo yung exact time ng pangyayari kasi hindi po pwede na buong time is nandun, ibibigay mo sa kanila. So, ang kukunin mong time is, anong oras ba yung last na hawak niya yung kanyang cellphone? Sinasabi niya, halimbawa, sinabi niya na yung cellphone niya kulay pink na kasing laki ng sling bag. So, sobrang laki ng cellphone, kasing laki ng sling bag yung cellphone niya, kulay pink. So, yan ang kailangan mong tingnan kung anong oras niya ba last na hawak at saka kung anong oras niya natagpuan. So, yan ang range ng paghahanapan mo. Tapos, kung paano napunta doon sa bag ng kanyang kino-complain. Okay, doon sa bag ng kanyang kino-complain. Tapos, ito isang mahalaga na kapag ka magre-review ka, lalo kapag ka ganitong mga pangyayari, or iba man na pangyayari, huwag mong hayaan na yung complainant is nanonood habang nagre-review ka. Kaya mahalaga na kukunin mo yung kanilang contact number, tapos tatawagan mo sila para makahingi ka ng mga impormasyon. So, sir, ito ba, halimbawa, sabihin na regarding nga dito sa pangyayaring to, ito ba, nung time na to, pagsakay nyo ng bus, nawawala na ba kaagad yung cellphone nyo or sa loob ng bus? Any na mga katanungan na makakatulong para mas mapabilis yung pagre-review mo ng CCTV, mahalaga na makuha mo yung number nila. So, magkakandak ka na ng review dun sa pangyayaring yun. Okay. So, nakapag-conduct ka na ng review, nalaman mo na sa kung paano yung nangyari, na-back up mo na yung file. Alam mo na kung kinuha nga ba talaga yung cellphone or pinagtripan lang siya na ilagay doon sa bag yung cellphone. Hindi natin alam kung ano yung pangyayari. So, ikaw na CCTV operator, nakita mo na sa kung paano nangyari. Manahimik ka. Hindi tama na itatawag mo doon sa complainant or doon sa victim, ganito yung nangyari, ikukwento mo. So, hayaan mo na may mga officers ka kasi lalo sa ganyang kumpanya, airlines, so may mga officers ka, may mga abogado yan sila. Hayaan mo na sila yung magbigay ng file, hayaan mo na sa kanila manggaling yan. At saka isang mahalagang bagay, sa ganito kasi maaaring gamitin sa kaso-kaso yan. Pag mag-backup ka ng file, huwag mong baguhin yung pangalan. Maaari mo siyang ilagay sa isang folder. So halimbawa, ang file na na-backup mo is 4. Ang nakalagay dyan is puro number yan. Number, date, time start, time end, channel name, yan lang ang nakalagay dyan. So, huwag mong baguhin. Huwag mong baguhin yung file name ng video na yon. Kasi maaaring maging grounds or hindi natin alam. Huwag mong baguhin. Hayaan mo na ganyan yung pangalan niya. Pagkatapos, kung marami man yung video na yan, pagsamasamahin mo, ilagay mo ngayon sa isang folder at yung folder na yon yung lalagyan mo ng pangalan. So, maaari kasi baka sabihin na tampered yung file kapag binago mo yung pangalan. Tapos dito sa panglima, so nakuha mo na yung file. Dito sa panglima, ibibigay mo na yung file. Pero hindi directly doon sa complainant or doon sa kino-complain. Hindi ikaw ang magbibigay. Mayroon kang mga opisyal. Ibigay mo sa officer mo, si officer mo ang magbibigay sa kung kanino niya ibibigay. Ibibigay niya ba yan kay admin ni company, then si company ang magbibigay doon sa investigador, sa police, or sa kung sino ang pagbibigyan nila ng file. So ikaw, na CCTV operator, alam mo na yung file, alam mo yung nangyari, so manahimik ka, hayaan mo, wag mo nang ikwento or ipalabas pa sa kung saang ano. Tapos, di ba, binigay mo yung file sa officer mo. Ang gagawin mo, pagka bigay mo ng file o naka-flash drive man yan, ibigay mo sa officer mo, palagbukin mo yung officer mo doon sa logbook mo na yung CCTV file, CCTV review ng case na ganito is na-submit na kay OIC for proper disposition sa kung ano man yung gagawin. So, bahala na sila doon. Basta ikaw, ginawa mo yung part mo. Tapos, manahimik ka. Huwag mo nang i-vlog yung mga pangyayari na yon or i-upload yung video na yon, yung video ng company, huwag mo nang i-upload sa pansarili mong paggamit. So, mayroon kasing, sabagay, MMDA naman yon, INCAP. So, sariling video ng INCAP, ina-upload. So,
gamit ng gobyerno yun, ba't mo i-upload pa sa sarili mo? Okay, so hindi naman siya legit na website, so vlog-vlog lang siya. So hindi mo po pwedeng i-upload yung anumang insidente na makukuha ng CCTV. I-upload mo for personal or para magkaroon ka ng vlog. Okay? So, sana may natutunan kayo sa video na to sa kung ano yung gagawin nyo if in case may mga pangyayari na insidente na kinakailangan i-review yung CCTV doon sa pinagdudutihan nyo. Okay? So, ito nga pala yung video na yon, yung pangyayari na pinagbintangan yung isang vlogger na mayroong halos 6 na milyon na follower, pinagbintangan na ninakaw niya yung cellphone ng kanyang kapwa pasahero. Okay? Panoorin nyo. Kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong, huwag lang mathematics. Kaya, ate, pag po napatunayan na wala akong kasalanan, hindi ko talaga kinuha yung cellphone, baka naman po pwede kayo humingi ng sorry. Wala, taas na si ate, sabi niya, sayang yung 5 days ko. Na parang sila Parang kasalanan ko yung sabi niya, sayang yung 5 days vacation, kakauwi ko lang ng Pinas, basta yung aurahan niya. Sige, manager ka ate, okay? Yung parang aurahan na sayang lang ang vacation niya sa Pinas, yung bagong kakauwi ng Pinas na parang ang taas ng tingin sa sarili. Naku, nang gigigil talaga ako. Hindi ko pinairal. Alam niyo kung pinairal ko yung pagiging vlogger ko, binidyohan ko siya. Kung gusto ko ng iskandalo, kung gusto ko ng trending, kung gusto ko ng for the views, binidyohan ko talaga si ate. Kasi hindi. Nirespeto ko yung pagiging tao na baka na, oo, reaction ni ate yun. Na, oo, nanakawan siya. Kata ko napahiya ako doon. Sabi, ang inaantay ko lang ate, mag-sorry ka naman. Pagsabihin mo naman sa mga tao dito na, pasensya na. Ganun yun lang inaantay ko. Ayokong umabot kami sa PNP, ayokong umabot sa vlogger. Yung, ano lang ba na, sabihin mo, sorry Ning, nagkamali ako. Tingnan natin yung CCTV, kung ano talaga nangyari. Ganun. Wala, ayaw nilang magtingin ng CCTV. Ewan ko kung si ate, ano lang, sayang yung oras niya or baka may tinatago siyang hindi ko alam.